Welcome sa episode 52nd na lahat pwede. Ang number 1 podcast sa aming hood. At soon, number 1 podcast sa hood nyo yan. Yes, sir. Okay, lala ulit tayo. Ako si Sai. Joy. Jop. Ako si Dale. Yun. Tuloy natin ang ating podcast ngayong week. Dalawang mausapan natin. Abangan ang mga mangyayari pa next week. Yan natin kung makukulayan o hindi. Abangan. No? Malaman nyo na lang yan next week kung may something or wala. Wala lang. Walang nangyari. Wala nangyari. Pag medyo kakaiba yung setup namin by next week, ayan. May nangyari na. May nangyayari na. Reach lang. Yun. Tuloy tayo. Happy weekend. Kaya ko no. Tutuparin na lang on sa'yo na ni Sayo. Layo na po kayo. Ganito mag-usap. Kwentuhan pa lang, ang layo nyo na. Next week, pauwi na. At least, Mga di ba? na-imagine na yung daan, no? Nakaganon na yung sasakyan, tapos nakita nyo yung daan. Hindi na nga magmaneho. Sound trip mo bugay na koy. Hanggang araw. Yun talaga sound trip namin. Bugoy na koy. Yaman mo na yan. Balik mo. Ang yaman na nga namin pagbalik. Pagbalik mo. Game. Pagbasa mula sa Angel na lahat pwede. Pag sober ang isang tao, ano pwede niyang gawin para makaalis sa sitwasyon? Ayun. Mumpara kay sa ito. Ba't tinatanong to? Normal ba to? Wait lang. Tinatanong? Nagugulan ako. Sober ka na eh. Hindi, may ano yan. Kasi may relapse pa, no? Babalik pa to. Ayun yung gusto niya sabihin dito. Parang anong pwede niyang gawin para makaalis sa sitwasyon? Para magstay sober to, yun yung gusto niya ba dito? Baka kasi yung pagiging sober niya wala pang taon. Ngayon pa lang siya naging sober. Baka 1 linggo pa lang siyang sober. Kaya gusto niya malaman paano makakaalis sa sitwasyon. Bakit? Ano meron sa kanya? Sabihin parang parang ano siya, galing siya sa matinding sitwasyon na mahirap takasan, gano'n. Term ba yun, yung sober, gano'n? Hindi siya yung literal na sober? Yung pagkakaintindi. Pagkakaintindi ko dito, parang yung literal na sober. Pag sober ang isang tao, ano ang pwede niyang gawin? Di ba ang kabaliktaran lang naman ng sober, drunk? Or unconscious, parang gano'n? May term na rin na sila pag sober ka sa ibang bagay. Yun na rin yung term. Applicable na siya sa lahat. Kasi pag nag-stop ka na isang bagay sa usual mong ginagawa. So, ano yan? Na hindi maganda para sa'yo. Sober sa na yan. lungkot, sober sa droga. Sobra yun Yun iba yun sobra yun. Ay, joke yun. Kaya yun yung sober ko eh. Uy, sober ka na ha? Ay, gagana. Okay. Hindi, ano bang sober kasi hindi kasi specific eh. Malay natin, baka droga yan, hindi siya makaalis sa sitwasyon yan. Baka sa paglalasing lang. Sabihin natin. Hindi, sige, droga na para mas matindi. Pag sober ang isang tao. Wala kang gagawin. Tuloy mo lang. Tutuloy mo kung... Try to break the Ako nung gusto ko maging sober, iniisip ko kasi, parang gusto ko na itigil to, ganito, ganyan. Tapos, the more na iniisip ko siya, parang the more na wala nangyayari. Nag-end up pa rin ako na ginagawa ko pa rin yung isang bagay. Tapos, hanggang sa isang araw, tinawag ako ng Diyos. Yun. Tinapit ka. Tanginang yun. Gandang twist nun. Masakit, no? Lahat Kaso ka. pwede. Hindi, yun. Parang, mag-1 year na akong sober eh. Proud of myself. Parang, nagulat na lang ako. Ayoko na niya. Parang, hindi ko na siya inisip na hindi. Ayaw mo yan. Hindi mo yan gagawin kasi alam mo nang ayaw mo yan eh. Parang, ayun na yun. Parang bigla na lang, hindi, sige, kayo na lang. Ganun lang, hindi na ako nagaganyan eh. Yung ibang tao kasi ganun. Hindi na ako nagaganyan. Parang hindi yan naayal. Nagbago na ako yan eh. Nagbago na ako eh. Pero nung parang napansin ko na rin ngayon sarili ko na hindi, kayo na lang. Ganun. Iba kasi yung hindi na ako nagaganyan sa reply mong kayo na lang eh. Pero tas yun, parang ako. Kaya mo naman pala kasing maging sober talaga or tigilan yung isang bagay.
Once na hindi mo yung gustong gusto. Oo, kasi gustong gusto mo talaga makalis sa sitwasyon na yun. Kasi nga nahihirapan ka eh. Pero, asan na ako? Asan na daw ako? Nahihirapan ka kapag Yun, nahihirapan ka na pag pinipilit mo yung sarili mong gusto mo na magbago. Gusto mo nang alisan kung nasan ka man. Ano siya ito dito, parang mind game siya eh. Oo. Baga, parang ano kasi yan, mag-end up ka na lolokohin mo lang yung sarili mo. Mind conditioning siya eh. Kasi alam mo na kapag lagi mo kasing pinipilit yung sarili mo na hindi ka nagagawin. Mas mas nagki-crave ka sa ganung bagay. Nauuhaw ka. Kaya kung ang gagawin mo na lang, di gawin mo muna. Gawin mo lang. Hanggang magsawa ka. Kasi merong at some point, kung ayaw mo talaga gawin yan, kusa mo rin siyang mafe-feel na barang pagising mo, ayaw na gawin yan. Tapos, magtutuloy-tuloy na yun. Hindi mo na, pero hindi kasi siya, yung pag ginawa mo na, yun na yun. Ano na rin yun, ito dito, parang process talaga siya. Na, pag dumating ka na sa point ayun ba, na-reach mo na yung point na nagising ka na ayaw mo na. Yeah. Ang magiging next na challenge na doon, dito, paano mo na siya magagawang consistent na kasi madali ka pa rin doon maloloko eh. Parang dadating pa rin sa point na madali ka matutokso eh. So, ang next na laban mo na doon kapag nagising ka na ayaw mo ng natural mo siyang inayawan. Ang next na doon, yung gagawa ka na ng way para yung sarili mo mismo, napipigilan mo na siyang hindi mo gawin. Bawa, yung pag mo na ilalagay yung sarili mo sa sitwasyon na magagawa mo siya ulit. Yun, kasi pare-pares umpisa pa lang na pwede ka maging sober sa lungkot, sa alak, sa droga. Pare-pares lang sila nakaka-addict. Ang pinakang ugat lang naman kasi nung dalawang yun, sabihin na natin yung alak sa droga, yung lungkot. Kasi ba't mo yung ginagawa? Di ba? Siyempre, dahil sa lungkot. Kaya, ikaw lang rin yung tutulong sa sarili mo. Hindi mo, siguro, parang makakakuha ka lang ng advice kung paano ka makakalis sa sitwasyon na yan. Pero ikaw pa rin naman kasi makakaalam yan sa sarili mo. Yan eh. Kilala mo na yung sarili mo, tagal mo na yung kasama. Hindi mauto ko yan. Kaya mo, parang alam mo na rin yan. Parang, kasi ito dito, nag-i-enjoy ka pa eh. Kaya mo siya, Pero kung titingnan mo pa ng gawan mo ng, i-vision mo yung sarili mo na ano ba yung gusto mong makita sa yung sarili mo, ano ba gusto mong makita mo sa sarili mo? Gusto mo pa rin ba nakikita na ginagawa mo pa rin siya, yung ganung bagay? Ano itsura mo na ba? Ganun. Junkie ka na ba? Oo. Tapos gusto mo ba yon na ganun yung itsura mo after ilang taon? Kung hindi mo yun gusto, parang unti-unti ka naman masasapul doon. More on talaga siya eh. Sarili. Parang iisipin mo talaga, paano mo talaga lalabanan yung, kasi more on utak talaga siya eh. Parang tatanggalin mo yung feelings. Kasi madali na lang maging masaya doon kasi nga naging dependent ka doon eh. Doon ka nagkuha ng saya eh. So, wag ka na doon sa emotion mo. Kasi madali ka matapik na emotion eh. Isip ka, labanan mo ng utak. Ang pinaka the best doon para makalis ka doon sa ganong sitwasyon na bago ka pa lang mapunta doon, dapat umiiwas ka na. Hindi yung nandun ka na tsaka mo lalabanan. Hindi yun. Malayo pa lang. Alam mo nang doon na rin yung dulot eh. Stop mo na. Hindi, magpakalungo lang siya. Wow, hanggang magsawa siya. Wag mong subukan. Tinry ko rin yan sa akin. Yossi kasi. Diba? Lagi ko yan hinahanap. Umaga. Tsaka gising lang. May time nga na yun na lang yung almusal eh. Tsaka kape. Naglalaway. Tapos, mga ganun. Diba? Hinahanap ko. May time na nga na nang-influensya na rin ako na ibang tao eh. Umabot siya naka-apekto. Ganun siya naka-apekto eh, no? Di ko naman siya 100% na natanggal. Pero ang term ko lang siguro sa akin, hindi siguro sober kasi nagagawa ko pa rin naman siya minsan eh. Control. Kumbaga na ako. Nakuha ko na yung sanity ko. Na kung saan, ginagawa ko na lang siya on purpose. Alam mo na kung bakit mo siya ginagawa. Yeah, tama. Kasi dati 'di ba parang 'di ba sinasabi ng iba, kasi stress 'yan, kasi malungkot 'yan. Hindi. Basta basta may yosi hitin ko eh. Parang na lang eh. Kasi parang ka ng may part na addiction eh. Addiction talaga. Kasi wala namang purpose. Walang time frame ka na sinusunod. Pagtapos kumain, after kumain, walang ganun. Basta meron.
Hanggat hindi ubos, hanggat may nakikita ako, hihit-hiting ko yan. Hindi mo na nakokontrol yung katawan mo, no? Pero ang pinaka naging way ko dun is, hindi ko siya tinakasan eh. Ginagawa ko pa rin siya araw-araw eh. Parang magre-react na lang yung sarili mong utak eh. Na tama ba to? Diba? Mag-ano na yun, maglalaban na yung, kasi parang medyo malalim para sa akin. Yung parang, tama ba itong ginagawa ko? Ito pa yung path na gusto ko in long term na nag-iossi pa rin ako ng ganito. Gusto ko ba ganito yung tingin sa akin ng ibang tao? Though hindi naman ako people pleaser. Kundi, syempre yun din naman yung binabato mo sa universe eh. Na pariwarang lalaki. Diba? Doon na lang, sa universe na lang. Yung energy na lang na sinesend mo sa labas. Diba? Yan ang tingin sa'yo. Na lagi kang may yosi, amoy yosi ka na. Kasi nangangamoy na rin minsan sa'yo yan eh. Kahit hindi ka nag-yosi, ang baho mo. Ang baho mo, amoy yosi ka na. Diba? Amoy na ng balat mo. May time na ganun. Na ano, basta yung halik mo amoyosi na. Diba kasi ano na eh, kumbaga kahit hindi naman kayo nagyosi nung matagal, basta yung halikan mo, alam mong sobra siya nagyosi. Parang yun na rin siya. Aura mo na, no? Parang, tama, naging aura mo na. Eh, siyempre, parang na-awaken ako that time na, shit, parang ayoko naman umabot sa ganun. Naputa lasang yosi na lang ako. Diba? Naglalakad na yosi yan. Ano ko lang siya, parang inayaan ko lang. Araw-araw pa rin naman ako nag-yosi dati. Pero may time na nag-try akong gumawa ng ibang bagay. Kumbaga pinukusan ko na yung mga gusto ko talaga. Though ito yung mahirap na part kasi hindi naman lahat natatanto agad yung gusto nila. Pero kung nanghihingi ka lang naman siguro ng perspective, pilitin mo yung sarili mo na hanapin yung purpose mo. Yung pinakamahirap na na bagay na hanapin sa lifetime purpose. Pero sobrang thrilling niya kasi almost hindi siya natatapos. Sa kakapokus mo sa bagay na yun, nalilimutan mo na yung mga ganyang bagay. To the point na nagagawa mo na lang siya on purpose. Na minsan niya, nag-yosi pala ako. Sige nga, try ko. Nagiging try na lang siya. Hindi na siya yung dati na, may yosi, akin yan eh. Ako yan eh. Diba? Hindi yung parang, yosi. Sige, try ko isa. Diba? Hanggang sa, nakokontrol ko na dati, isang araw, isang araw eh. Hanggang sa dumating sa point na kalahating kaha na lang. Pero hindi ko yun parang ginugol sa isip ko na, dapat kalahating kaha na lang. Binubusog ko yung buong araw ko na dapat may ginagawa ako. Or at least man lang, may pinaplanong something sa sarili ko. Bago mag-yosi. Bago mag-yosi man lang. Reward mo siya. Hindi ko siya tinatago para Hindi ko siya tinatago para maiwasan. Andyan lang siya. Kukontrolin mo talaga yung sarili mo. Hindi talaga maiwasan sa una eh. Yun, tama naman yung sinasabi nila eh na sarili mo lang din talaga yung kalaban mo dyan eh. No? Pero ba't mo kasi lalabanan? Ikaw na nga yan eh. Dapat kayo na lang magkampi. Kayo na nga lang magkasama lagi. Nilalaro mo. Diba nilalaro mo na nga sa sarili mo, inaaway mo pa. Lalabanin mo pa. Diba? Kaya the moment na yung inner you mo, tsaka yung ikaw mismo, yan, yung panlabas. Pag nagkasundo, basic na lang sa'yo, makakaalis ka na sa mga sitwasyon na yan. So, mag-yosi ngayon, game. Bukas ayoko, sa araw ayoko. Kasi kung ano yung pinapakita mo sa loob mo, yung pinapakita mo sa labas yung hindi naman ikaw yun. Yeah. Isang rin siya, part of growth din siya sa personal development, no? Yung control din sa sarili. Part yun eh, di ba? Control mo yung sarili mo pagdating sa ganyan. Pero kasi parang nalulungkot kasi siya or na parang naguguluhan na yan kung bakit hindi siya siguro makaalis dun sa ginagawa niya sa buhay. Kasi mahirap din talaga maging sober. Sa una talaga hindi mo makikita yun. Nasa proseso ngayon kung paano mo kung paano mo na i-build yung sarili mo. Mahirap yun sa umpisa, wala naman madali. Lalo lang mga ganun nakasanayan mo. Naiyak ako. Wag mo lang talaga siyang i-big deal na ayoko na, stop na ako. Wag talagang ganun. Gawin mo lang. Huwag mo pressure yung sarili mo ngayon. Ayun parang gigising ka sa umaga tas naiisip mo siya pero hindi mo na siya gagawin. Nahayaan mo na lang, ano bang pwede kong gawin ngayong araw? Ano bang pwede kong kalikutin? Saan ba ako pwede pumunta? Pag nagawa mo man siya ngayon, hindi okay. Pero ang pangit na pag naiisip mo yun, shota, para sa isang mga bagay.
Parang talaga yung pinipilit sa sarili. Na ayaw mo na, ayaw ka niyan. Walang mangyayari doon. Ang una mong gawin siguro, kung ikaw yung laging nasa loob ng bahay, try mong Yakol ka. Hindi, wag nakaka-drain. Para pagod ka na. Pare, mahilig ka sa soft drinks. Kumari, mahilig ka sa soft drinks. Ayun. Wag mong ipapabili sa kapatid mo, sa nanay mo. Ikaw mismo lumabas. Malaking step yun eh. Ko lang siya, nabasa ko lang siya somewhere na iba yung feeling talaga kapag lumalabas ka. Kunwari, na lang. Ito sa case ko. 2 years ago, bago nilipat ako. Hindi ako palabalabas eh. Pero nung lumabas ako, parang parang naka one step ahead ako na, ay, kaya ko palang gawin yun. Kahit na parang simple lang siya, di ba? Pero malaking bagay kasi yun na hakbang mo yung paa mo sa lugar na hindi mo naman talaga alam. Di ba? So, ibig sabihin, parang nakakaalis ka sa comfort zone mo. Di ba? Pag paulit-ulit mo siya na ginagawa, di mo napapansin sa sarili mo, parang natutuwa ka, gusto mo siyang ulitin, gusto mo siyang ulitin sa mas malayo. Nagkakaroon ka ng inner parang contentment or excitement na, ay, parang nagawa ko yun gawin ko pa kaya iba, yan, ganyan. Diba? Malaki na. Kung ano man yung, kunwari, yung sitwasyon na hindi yung matakasan, kunwari, droga, alak, yosi, ganyan. Hindi mo naman kailangan ibitawan yan ng totally. Kailangan mo lang talagang gumawa ng ibang bagay pa bukod doon. Ibig sabihin, pwedeng lumalabas-labas na ako, nakikipag-jive na ako sa iba, pero nag-yosi ako. Okay yun, di ba? Good. At least may kasama na. At least may kasama ka na, mayroon ka nang nakukuha na ng ibang perspective. May iba na siguro din kayong ginagawa. Like, gumagala kayo, ganyan. Pupunta kayo sa mga lugar na hindi mo naman alam dati. Yung sabihin na natin, yun, meron kang kinahadikan. Na siya, nagiging side na lang siya eh. Hindi na siya yung nagiging main mo eh. To the point na nababawasan na rin yan. Pagtagal eh. Di ko alam kung ganito yung yung delay gratification. Yung, di ba, syempre parang sa'yo, rewarding yung pag-take nung kung ano mang kinakadikan mo. Ang gawin mo, bago mo siya i-take, parang pause ka muna. Parang mamaya na lang. Pero gagawin mo pa rin. Kung sobrang hirap ka sa yun, yung parang naiinip ka na ang tagal dumating na yung magigising na lang ako na hindi ko na siya gagawin. Kung gusto mo i-try yung sarili mo na i-challenge, parang pwede yun eh. Yung bago ko gawin yung kung ano man yung kinakadikan ko, parang yung usual mo pag naisip mo siya, gagawin mo agad di ba? Parang gawa ka muna ng something bago ko siya gawin. Parang didelay ko muna siya na mga 5 minutes, 10 minutes, meron lang muna akong pagkakabalahan. Tapos, pag naisip mo ulit siya gawin, sige, pagbigyan mo na. Tapos kinabukasan ulit, gano'n. Tapos papahabain mo siya ng papahabain. Magiging 1 oras na bago mo siya gawin. Hanggang sa pag nang nangyayari, di mo na siya naiisip ng 1 buong araw. Parang, tangin na, di ko na naisip yung gawin Pero may dadating ka pa rin sa Pero ang pinaka-point dito, mas patagal na hindi mo na siya naiisip. Kasi pinipersa mo na nga siyang tanggalin sa sistema mo Parang ganun. Pero hindi mo siya tinatanggal na ayaw mo. Dinidelay mo lang. Hanggang sa mawala ka na dun sa ganung isip na doon ka na naka-attach kasi lagi mong iniisip na kailangan mo Kailangan, nandun pa rin siya pero didelay mo lang. Yun nga, parang lang din. Lokohin mo yung sarili mo. Malay mo, mauto mo. Alam mo yung bata tayo, may tiles, di ba, may guhit yan. Di ba, iniiwasan natin tapakan yung guhit. Kasi iniisip na baka, pag nakapak ako, mamamatay ako. May mga ganun tayo sa lokohin mo din yung sarili mo, i-trick mo yung utak mo na, sige, pero hindi yun yung gagawin mo, parang tanga nun di ba? Kailangan di ako makaapak ng linya ng tile. Pag nakaapak ako. Diba? Parang gawin natin mas thrilling tsaka mas, para engaging. Kung lalaki ka, mag-push up ka 50. Tapos, sige, saka mo gawin yung kung ano man. Diba? Kung sa Yossi, napaka-contradicting niya, diba? Pero okay lang yun. Diba? At least pinaparusa mo sarili mo. May something ka pa nagagawa na nakakatulong sa sarili. Natitrick mo yung utak mo na may gawin muna bago mo gawin yung nakasanayan mo. To the point na nasanay ka na hindi na ako magaganyan kasi di ko naman nagagawa yun diba?
Or kung sakali man na fed up ka na rin dun sa ginagawa mo, try mong ibahin naman. Kasi ito naman yung reality na sa una talaga parang bullshit lang yung mga siniset natin na sige pupush up ako. Pero sa susunod, wala na yan. Diba? Mahirap kasi talagang pinakamahirap Kailangan mong i-trick yung brain mo Oo, totoo naman na walang magja-judge sa'yo sa labas at hindi kami nakaka-apekto sa'yo Pero ang tunay na makaka-apekto talaga sa'yo, yung sarili mo. Diba? Ano to kumbaga parang self-development tong na to no? Kasi siya sarili talaga Pagiging sober, diba? Parang utak mo talaga yan paano ka ba napunta dyan? Ikaw din naman nag-decide yan So, paano mo lalabanan yun? Hindi nasa labas Parang mababa nga lang yung factor na maka-apekto sila Kasi ikaw pa rin naman nagde-decide kahit nandyan sila or wala Na yung nakatingin man or wala, kaya mo yung gawin. So, ang pinakaano dyan, ang pinatitingnan mong tumitingin sa'yo, sarili mo lang din. Padamihin mo yung kaya mong gawin. Kasi baka yung mga, kasi nakikita ko yung dating ako na sobrang onti lang yung kayang gawin. Onti lang din kasi meron ako. I-work mo yung mga bagay na yun para dumami ka ng mga bagay na yun. That's the point na hindi pwedeng wala kang gawin sa isang araw. Gumawa ka talaga ng trip mo. Gumawa ka ng trip mo. Lakasan mo yung trip mo para sa sarili mo. Or kung may homies ka, puta, sama mo sila sa trip mo. Diba? Kung may partner ka, sama mo na rin sa trip mo. Basta di ka dapat mawawala ng trip. Katulad ngayon, spare time dapat namin to kaso may trip kami na gumawa ng podcast. Nagkakaroon kami ng purpose for this day. May nagagawa. Na supposedly, pwede naman kami mag-inom na lang. Kanya-kanya, droga na lang. Bakit hindi? Diba? Sabihin, nakalaan to dito. Nagiging systematized na siya. Diba? Kung wala kang kapasidad na gawin pa to, gumawa ka ng iba. Sabihin na natin, college siya, high school siya, ano lang ba meron ako dati? Mag-aayos ka ng bahay mo. Maglinis ka ng bahay mo. Nung higaan mo. Palit ka punda mo, yun nga lang Consistently. Yun, challenge na yun. Iba nga kalahating taon na, di pa rin papalit ang punda diba? Kasi, kung nagagawa mo yun weekly, tapos nalalaban mo din yun, taka na, napaka-productive din na. Ang pinaka-best way niya para makapag-isip yung maglakad. Isa pa yan. Yan, maglakad. Powerful yung lakad Hindi lahat nagagawa yan. No? Pero pag nagawa mo yun, something ka. Ang maganda, tapos mag-isa. Diba? Mag-isa, naisip mo nga. Kasi, doon talaga yung parang parang kang nasa banyo Yung ganun yung lahat nasa isip mo Pag ganun din sa naglalakad ka, plus nakakatulong kasi yung nakikita mo sa paligid. Sobrang dami mo talaga maiisip. Kaya, ang saya mo mga baliw pag nakikita mo, diba? Tamang lakad yun sila sa usapan. Ang lawak, mas malupit kasi yung imagination nila Sobrang dami lang problema. Kung nalaman ko nga lang ng early stages, siguro mas umadvance na ako Kasi dati syempre bata ako, parang hindi ko kaya sarili ko, lalakad ako sa labas. Pero ngayon na medyo nagka-age ka, puta, yun yung hinahanap. Sayang kung medyo mas naka-advance lang, nagawa ko na yun Siguro talagang mas pumasok yung idea. Baka di nga ako nag-aaral nun Umabot na sa ganun. Basta more on kasi ito parang self-realization. Banat na. Pwedeng pwedeng yung pwedeng yung mga idea lang na sinasabi namin, pwedeng may mapulot ka lang, parang pinch of salt lang yung makukuha mo, di ba? Kumbaga nasa iyo pa rin yan. Alam mo kung anong gusto mo. So yung pag malungkot ka, sober ka, lakad ka lang. Ikaw? Siguro para sa akin kung nasabi mo sa sarili mo na sober ka, tanong mo paano ka naging sober? Tapos, kung naisip mo na kung ano yung reason kung bakit ka naging sober, ulitin mo lang din yung proseso na yun. Kasi ako nung time ko na malakas ako mag-yosi nung college, pangit kasi nung reason ba't ako naging sober. Pinatigil ako ng girlfriend ko. Tapos, nung mag-yosi, kasi may epekto siya sa sabi niya, sige, pag nag-yosi ka, hindi ko nagagawin yun sa'yo. Aray ko. Siyempre, ayaw mo naman mag-istar yun.
Kasi yun yung reason kung paano ako naging sober. Kasi may mga tao na meron kasi akong classmate na lagi ko siyang kasabayan mag-yosi. Sabi niya, paano mo natigil lang ganun lang na, ba't di ka na nag-yosi? Kung akala mo, magaan para sa akin. Ano mo ba? Hirap ako doon. Na, ganun yung kamao ko. Ganun yung kamao ko nung nagtatanong ka. Pero yun nga, sabi, kasi ang hirap bitawan na, nagising ka lang, ayaw mo na. Hindi yun sa ganun eh. So, may reason talaga. Wina-work siya. Bakit? Ano naman? Yun nga sinasabi nila na kung nag-work sa'yo, hindi yun mag-work din para sa iba. Not your doctor. Hindi, ilang beses nandun na Not your doctor. Di ba? Yun yung dun eh. Kung masasabi mo sa sarili mo na sober ka, tanong mo, paano ka ba naging sober? Isipin mo yung na-reach nyo. Kasi nasabi niya Oo. Nasober Kahit pa sabihin mo na 3 days ka palang sober. Meron pa din. Oo. Try mo. 3 days, 1 week, 1 month. Pero bumabalik-balik pa din. Hanggang sa ayaw mo na. Oo. Ang dito, wag mong punish yung sarili mo kasi nag-fail ka ng maging sober. Parang 1 week sober, sabay natoksa ka ulit. Wag mong take as a failure yun. Kasama yun sa step. Isipin mo na lang na naka 1 week ka na. Sabi, gawin mo ulit. Just galingan mo na yun. Diba? Kahit bumalik ka ulit ng 1 day, tapos di ka na naman ulit sober, okay lang. Basta, alam mo sa sarili mo na, yun nga, hindi rin yun yung gusto mong kalabasan mo sa mga susunod na araw. Siya, step by step talaga. Proseso yan. Tsaka yun, hindi madali maging sober. Lalo na pag ka na sobrang nandun ka na sa ilalim na. Hindi mo na nga alam kung paano ka aalis talaga. Kahit na ang daming paraan. Kaso nga kasi, hindi mo na nga siya maalis sa sistema mo. Ito yun eh. Kasi yung iba, di ba, may pa sila, may forum pa sila na, paano ka natigil sa ganito, sa ganyan. Yung iba pa yung kunwari sa drugs. Hindi lang na sa drugs eh. Yung mga gusto yung... Sugal! Hindi, I mean, yan yung mga ganyan nga, na dumadating na yung time na nagpapa-rehab or therapist na sila. Kasi hindi na nila talaga maintindihan yung sarili nila, di ba? Hindi na nila matigil. Lang siya parang yung the way natin sabihin mo, parang ang dali lang Pero kaya nga namin dinidiin na siya process siya Kasi hindi talaga siya madali. Parang matagal talaga to, parang sobrang... Hirap. Oo nga, mag-iisang taon pa lang, nahirapan pa din eh. Parang every being, meron siyang unique na system na mag-work talaga para sa kanya lang. Tapos unique yun para sa kanya. Pero pwedeng may halintulad sa ibang tao. Pero unique yun. Pero unique siguro ang parehas lang sa ibang tao kasi 5% lang. Pero the rest is unique yung way mo. No? Unique talaga yung way mo. Pwedeng paghalu-haluin mo talaga yung mga naririnig mo, ganyan. Ako yung isa rin tong parang naging factor sa akin para mag-shift yung thinking ko. Music. Nag-explore ako ng ibang music. Kasi dati ako purista ako Kumbaga, rock lang ako May ganun ako nun ayoko niya hip-hop. Ayoko niya parang R&B, pambading yun Parang parang dinidisrespect mo yung love mo sa rock, no? Diba? Parang ganun yung nangyayari. Pero nung nag-try ako, kasi yun yung parang naging click dati May time na nag-click yung hip-hop hindi nga ako ganun tinry ko, sabi ko, okay naman. Tapos nagkakaroon ng ng parang realization na, okay. Pag ganito yung genre, meron lang talaga sila minsan tinututukan na topic. Tapos nakukulong lang ako dun Kunwari, rock. Puro mga heartbreak, puro mga hirap ng buhay, puro galit sa mundo. Kaya, may factor na, yun lang lagi yung naiisip ko or yun yung na-absorb mo. O yung na-absorb ko. Nung nag-try ako ng mga underground na hip-hop, puro hustle, ganyan. Walang ganyan sa sa rock. Meron isa, Valley of Chrome. Naman siya, ang tawag namin ni James motivational metal. Yung tawag na, metal kasi siya Tapos, motivational siya. Pero siya, general motivation Hindi siya yung parang, galing ako sa hood. Hindi naman ganun. Pero nung nag-try ako ng underground hip-hop, puta may ganito pala. Sabihin, nabubuksan yung vision ko na
tangay na may mga gantong tao din pala na ang tapang nga nila kasi binobroadcast nila yung buhay talaga nila, nasa baba sila. Ako, di ko maintindihan sarili ko. Grabe pa ako man-judge sa ibang tao, sa ibang taste ng music, di ba? Doon din, may factor sa akin yung music. Kaya nga, kapag kunwari, gusto kong sipagin ako, may playlist na ako para dyan. Yung mga dating playlist ko lang, mga pang-reminisce na lang minsan yun eh. Kasi nakita ko na yung parang music na, eto ako, gagana ako pag ganito yung music ko. Kumaga, sober, parang ano ba? Hindi ko kasi masyadong maano yung tanong niya eh. Yun lang. Kasi parang self-development eh. Sinare ko lang. Na malaking factor yung music. Baka kasi yung mga pinapakinggan mo yan masyadong pag malungkot ka, baka emo. Di ba? Ayun nga yun eh. Kung ano nga yung naririnig mo eh. Minsan yun na rin yung magiging mood. Na-adapt mo talaga. Tsaka napapanood din. Yun din. Panood, napapakinggan. Kinig ka, Suicide Boys. Di mo maintindihan pero buhay ka. Diba? May epekto rin. So, kung sasagutin to, pag sober ang isang tao, anong pwede niyang gawin para makalis sa sitwasyon? Ayun, nasagot naman natin. Nandun na. Sober ka na eh. Ang dami mo na pwedeng. Nasimulan mo nga eh. Sober ka na. Tuloy mo lang. Ito na lang, para lang madagdagan yung Kasi to eh. May part dito na may sa mental, sa mental health to, di ba? Ano masasabi nyo sa mental health condition? Kunwari, may lalaki, kapwa natin lalaki. Sinabi niya, pre-depress ako. Anong parang approach mo? Homie mo to homie mo to. Ako ba yan? Bakit ako? Anong pwede mo sa kanya sabihin? Huwag ka ma-depress. Wag. Sige, okay na. Wow, new words mo na basa yan. Okay, wala na. Wala, wag. Kaka-Facebook mo yan. Kaka-Facebook mo yan. Ano ba approach nyo? Pre-depress ako. May anxiety ako. May ganyan naman ako dumating ako sa ganun na depressed siguro yun kasi nga sobrang shit nung parang yung pinaka parang sobrang sakit na nangyari sa buhay ko. Nung edad ko na yun, kaya nasabi ko depressed ako nun. Hindi naman namamatay, di ba? Niloko lang sarili ko. Pero pag nakakarinig ako sa ibang tao na ayan, kunwari homie ko, kaibigan ko, yung nagsabi sa akin nun, tapos lalaki sa lalaki pa. Man to man yan. Bading. Hindi, syempre kasi, tayo, sobrang, built tayo kumpara sa babae. Kasi lang tayo, observe lang tayo ng observe ng ng emosyon eh. Tapos hanggang, syempre, bumibigat bumibigat kasi, sa sa word na yun. Kaya mo nga nasabing depressed ka kasi nga, ang dami ng bullshit or sobrang na-fucked up na yung buhay mo. Kaya mo siya nasabi. May ibang tao kasing ginagamit na lang yung salitang yun pag may onting inconvenience na nangyari sa kanila eh. Pero syempre, pag homie mo, kilala mo yun tapos hindi naman siya ganun. Tapos sasabihin niya, nahihirapan na siya, ganyan. Ayun, ano bang dapat na Kuya Jeff? Parang anong tingin ko sa kanya pag sinabi niyang approach mo sa kanya? Pre, may anxiety ako, na-anxiety ako. Homie mo to as in bro mo talaga to. Anxiety? Seryoso tayo. Dati ganun yung mga aya-aya ko. Para lang kumalma-kalma. Wala, lang. Parang, syempre, pag-usapan. Baka kasi may makatulong ako sa kanya. Ganyan. Hindi advice Ang pan kasi pag-advice eh. Parang, advisor yan. Parang bibigyan mo na siya ng sarili mong perspective na ganito, ganyan, ganito problema mo. Sige, kwento mo lang. Yung ibang tao nga ganito, ganyan eh. Yun nga parang empathize mo lang kung ano yung nangyayari sa kanya. Kumbaga ganun nga tayo mga lalaki, no? Ano bang problema? Problema agad. Tapos syempre nagsasabi siya ng problema. Lalapatan mo na agad ng parang possible lang na logical solution. Kasi sa ibang tao, ang gusto nila, parang yung lang. Yung lang, ano ba tawag doon? Parang simpatya lang ba? Tama ba? Gusto lang nila marinig yung tinatanggap nila. Oo. Pero, sabihin na natin na totoo yan Kasi ako, naniniwala ako kasi medical term yun eh. Oo naman. Pero,
paano umabot sa point na sobrang na-anxiety ka na? 'Di ba? Wala ka bang control sa mga naging problema or what? Kasi karamihan, hindi naman karamihan, parang iilan, may mga iilan ako nakausap na diagnosed daw sila ng ganito, ganyan. Tas may mga medication sila. Ang take ko dun sa medication nila, ano lang yan, kumbaga, kung ma-fog yung utak mo, tinitake mo yun para mawala yung fog. Pero kung hindi mo rin tutulungan yung sarili mo para maging okay yung pag-iisip Wala mo, rin. babalik at babalik yung fog mo eh. So, kung meron mang taong ikaw talaga na nakakausap or may gustong kumausap talaga sa'yo, tapos grabe siyang mang-real talk, dapat siguro i-take mo yun eh. Kasi yung care, yung totoong sagot, hindi siya nakukuha sa caring na words eh. Kailangan talaga tamang ka sa puso eh. Na parang tangina mo pa rin, nasasaktan ako. Pero ganun talaga eh. Yun. Hindi yung, nandyan ka sa akin, badingar. Man up ka rin kasi nga, logical tayo mag-isip eh. Tapos sasabihin mo sa akin, ano pa problema mo? Nakipag-break kasi yung jowa ko sa akin eh. Putang ina mo eh. Kaya kami nandito, di ba? Diba? Kailang episode na kami, Hindi pa rin natuto. Hindi ka pa rin natuto, boy. Diba? Kumbaga, pag meron lang nagsabi sa akin na homie ko na depression ako, pre. Tangina mo, hindi, wala, ano ka lang, kumbaga, meron ka lang nagawa na hindi okay para sa'yo. Or yung resulta na yun, hindi yun yung resulta na hinahanap mo. So, ano sasabihin ko sa'yo? Tangina, hindi yan depression. Ano lang yan, nag-feel ka lang sa gusto mong gawin. Ulitin mo lang, di ba? Para masasabi mo na agad na depression. Unless diagnose siguro. Pero kung hindi ka diagnose, siguro treat ko lang yan as parang nalulungkot ka, pre. Problema lang yan. Siguro marami mainis sa part na yan kasi doon sila naiinis madalas eh. Na yun nga, na parang, oy, depression to. Hindi, lungkot lang yan. Di ba parang naiinis sila sa mga ganun kasi parang binabaliwala sila, di ba? Pero pinasok ko na rin na as man to man na lang, di ba? Oo. Mading. Hindi pa rin eh. Sa kanila na lang yung ano, kung magiging problema man nila yung, kaya nga maganda rin yung pasok mo na ano eh, na pag yung lalaki sa lalaki yung usapan, tapos lumapit sa'yo yung tropa mo ng gano'n. Yun din, parang normal na, ano ba nangyari, gano'n. Ang weird kasi pag yung tropa mo biglang Nagbanggit ng gano'n. Na usual, kunwari, hindi naman siya usual na gano'n. Parang ano nga, bigla na lang siyang gano'n. Di ko talaga nakikita agad siya na ano eh. Yung, siguro di lang ako gano'n ka-aware, kaya di ko siya gano'n. Siguro ano na lang yun eh, parang maganda na lang din na hindi ako sobrang aware sa ganung bagay. Hindi sa ano, at some point lang na iba ko na siya tingnan. Kumbaga kumbaga depressed ka lang. Yung term mo ng depression sa'yo, sa akin kung paano ko siya i-take, ano lang yun. Yun nga, problem mo lang yan ngayon. Parang meron ka lang ngayon problema na nagsabay-sabay lang sa past, feel mo sobrang bigat. Eh, ano bang ginagawa natin sa problema? Wala naman na bang ibang way dyan? Ano, yakapin kita mo? Wala ba yung problema na yan? Kasi yakan-yaka sa akin. Doon na, ang natural na magiging reaction ko sa ganun, syempre, ilatag mo yan, ano ba yung ano? Kasi isa rin naman yun sa pinaka-way, yung masabi mo yun eh. Sabihin mo muna yung ano, tapos papakita ko lang din sa'yo ano ba yung mga ano, naiisip. Feel ko kaya ka lang naman masyado nabibigatan. Kasi nga nagsabay-sabay. So, magulo pa yung isip mo, hindi mo nakikita kung saan yung tama. So, sa akin, ilalatag lang natin yung problema mo, tapos iisa-isahin natin. So, solution talaga. Parang, solution lang na ano, tapos hindi ka na-depress, nakainom pa tayo. Asing ka pa. Di masaya ka na ulit bukas. Kasi ang parang nakikita ko dito kasi, yun nga, yung sa ganitong generation, yung depression, big thing. Though big thing naman talaga. Pero sa lalaki, ano dito, meron tayong way talaga para
mawala yung depression eh. Hindi naman natin dinidisregard kung paano nila i-take yung depression nila. Meron lang talagang capability yung mga lalaki. Paano i-take yung ganong depression. Ewan kung masyado ko ba tinataas yung sa lalaki. Or sadyang ganun lang talaga sa atin. Hindi, ano siya eh. Kumbaga yung depression, grabe siya umatake sa emosyon ng isang tao eh. Pati yung logical thinking ng tao na gugulo. Eh tayo in nature lalaki. Diyan nga tayo magaling eh. So, ba't mo hahayaan na yung depression na yan, yung sisira ng logical thinking mo, 'di ba? Isabihin, nabababa niya yung pagiging lalaki mo, 'di ba? Doon nga tayo malakas eh. So dapat yun yung napoprotektahan natin. Meron ba kayong parang kakilala na ang reason niya dahil depressed daw siya or na-anxiety siya kasi grabe yung mga naging problema niya. Like sabihin na natin, meron siyang 10 problema. Parang mga ganon. Pero sa ating mga lalaki kasi, normal na dapat marami tayong problema. Oo. So, porket hindi ko ma-handle yan lahat ng isang buwan, depressed na ako. Hindi, di ba? Kasi pwede naman, okay, isort natin lahat. Alin ba talaga ang pinakakailangan lang dyan? Ito lang muna, ganyan, ganyan. Maisip mo ba yung depression? Hindi na eh. Yes. Nasa ka na, nasa solution ka na. Sabihin natin, meron ka 10 problema. Kaso yung 8 dyan, puta, next few months pa kailangan. So, dito ka muna focus. Ba't ko isipin ng buo yun? Diba? Or, unahin ko yung mga kaya ko kontrolin. Maraming way. So, ano yun, mag-end up ako na, fuck, I'm depressed. Malungkot ka lang ngayon. Parang take time ka lang. Parang parang isip ka muna eh. Isip ka muna sa sarili mo. Wala muna Ang nakikita ko nga sa ibang tao ganyan, yung hindi na nade-depress sila, focus talaga sila. Hindi mo na nakakausap. Pero hindi nila sinasabing malungkot sila. Talagang hyper-focus sila. Lahat ng mga lakad, kunwari mga tropa niya, na ako, tsaka na lang, marami akong ginagawa. Hindi niya pinapakita na, na depressed siya, shit, ganyan. Marami lang talaga siyang ginagawa. Diba? Kumbaga, ayaw niya magpa-shaken, ayaw niyang magpa-disturb, yun lang. Diba? Masabi bang depressed na yun? Hindi naman eh. Saan mo ba nakukuha yung depression? Iba pa. Siguro, bigatan na natin para lang hindi sila ma-invalidate. Namatayan? Hindi. Normal yun, di ba? Sinasabi na rin nila. Ako, para sa akin, normal talaga yun. Di yun problema. Di ba? Kasi nature yun eh. Lahat tayo mortal. Vampire yarn. Iba pa. Yung pinakamabigat na pwede. Family problem. Normal naman na may family problem. Lahat naman meron. Pera, naghiwalay si nanay at tatay, may sakit si ate, si kuya, si nanay, tatay. Hindi yung problema yun eh. Diba? Doon nga matitis kung, okay, may problema kami sa bahay ngayon, wala kaming pera. Bilang lalaki, ano dapat kong gawin? Diba dapat susolusyon ka na agad? At uunahin pa yung depression. Diba? Naging dagdag problema ka lang eh. Diba? Try pa natin ibang Huwag mo nang problemahin yung problema. Huwag mo nang problemahin yung problema. Problema na yan. Atakihin mo na yung problema. Solusyonan mo na yan. Tapos, the rest is napaka-rewarding. Kasi gagaan yung loob mo. Na nalagpasan mo yung problema. Yun nga yung nakakayaan eh. Lalo kang yayabang dun eh. Kasi nga, nakasolve yun ng maraming problema eh. Sige, bigatan pa natin. Yung mga madalas, pas na yung mga breakup na yung bullshit yan, hindi malaking bagay yan. Nakita mo yung babae mo, may kasamang iba. Normal yan. Ano nangyayari? Ano ba? Bilang lalaki. Tanggal ka sa trabaho mo, normal yun. Nangyayari yun, yung mga layoff, ganyan. Or sabihin na natin sa performance mo na yun. Ba't mo pa isisisi sa iba? Diba? Ang sarap sampalin lang. Saan pa ba? Wala eh. Saan pa ba? Parang nagiging depression nga siya pag nagsabay-sabay talaga. Parang yun lang. Pero kung kasi sobrang gulo na ng wirings mo. Oo, kasi nagsabay eh. Hindi mo maiwasan eh. Pero ang inaano kasi natin dito, yung ibibig deal ba natin yun? Na parang hihinto ba natin yung mundo natin?
sa ginagawa natin dahil sa ganun. Kung nandyan na yan kumbaga, tayo na tayo. Okay, saglitan na natin. I-feel muna natin yung sarili natin. Wala namang masama doon. Pero yun kasi yung parang nagiging natin sa depression na marami kasing nawawala talaga sa nila sa sarili nila dahil nga sa depression. Kaya yung pinapoint out lang natin dito, bakit mo hayaan yung sarili mo na mawala? Problema lang yan. Parang ganun. Na hindi pwedeng di talaga yan na susolusyonan. Ibigay ba sa yan ng Diyos Andyan na nga Gamitin na natin Gamitin na natin. Kung di mo rin malalagpasan. Di gawin mo. I-solve mo na lang din. Paano mo siya malulutas? Diyan naman yung tropa mo. Nabibigatan ka. Patulong ka. Pagahan ka. Sa'yo muna ito problema ko isa. Sa'yo muna ito isa. Pilot mo muna itong gantong problema. Ewan ko pag gantong usapan na iba natin siya atakihin. Iniisip ko kasi paano pag binato natin to sa babae. Wala. Hindi ako kasi parang napapansin ko kasi pag sinabing nade-depress or na ina-anxiety, yun nga napupuno na yung isip nila ng problema or kung ano man. Tapos wala nakikinig sa kanila. Wala silang kumbaga mapagsabihan ng mapag-open upan nung pinaka-iniisip Marami nila. pero hindi nila alam kung sino. Yun nga. Kumbaga nahirapan siguro sila mag-approach ng tao. Kasi iniisip nila na body pakinggan na ito. Gets. Oo. Parang magiging burden mo ako pag sinabi ko diba? sa Kaya siguro, yun nga, tinatawag nila na ganun kasi puno na Pero siguro kung maliit na problem or 2 or 3 problems or hindi ka naman siguro parang tawag doon? Ano yung ng doktor? Diagnose. Oo, na-diagnose ng gano'n. Hindi siguro siya gano'n. Kumbaga natatawag lang siya na gano'n dahil nga na siguro nila yung sarili nila dun sa taong may gano'n. Nagagaya lang nila. Diba? Medical term talaga yan. Oo, medical term. Nabasa nila sa Facebook kaya gano'n na rin. Ba't kasi nilalabas ng mga psych yung mga ganyang term? Tsaka may uso na kasi ngayon yung self-diagnose. Yung sabay. Di ba? May cancer. Yan, ganun. Kunwari, parang may ADHD yata ako. Paano mo nalaman may ADHD ka? Naral nga yun ng mga yun. Para na malaman yung ganyan. Diagnose ka ba? Hindi. Self-diagnose lang. Ganun. Nagdodroga ka lang. Tamang ADHD ka lang din Iba din yung trip mo Kaya siguro kung ano i-approach ko dun sa tropa ko. Siguro, pakinggan ko na lang. Okay, kung anong trip mo. Sabi ni Choy kanina, di ba? Ilatag mo yung kung ano yung problema mo. Yan. Hindi naman yan masusolusyonan ng yung natin na yung tatapusin mo yung buhay mo or sisirain mo yung buhay ng ibang tao, di ba? Mo na lang, pagkwentuhan na lang natin, kaya pagtawan na lang natin problema. Diba? Pag nagpamatay kayo, binigay niya sa'yo, tapos bigyan niya. Balik ka dyan. Buti nga, sa point na ito, naintindihan ko na yung mga dating sinasabi ng mga tao, yung babae lang yan, wag mo sisirain buhay mo dyan. Problema lang yan. Dati, nung naririnig ko yun, naiinis ako Kasi, tangina nyo, hindi nyo kasi nararamdaman yung nilalang nyo lang. Pero nung inisip ko na, tapos nandito na sa point na to, problema nga lang pala talaga siya no? Tangina, buti nga may problema ako Diba kasi napapunction yung utak ko ng maayos, napapractice kung paano ako mag-isip, paano kung wala akong problema, paano kung lagi kong iniiwasan yung problema, anong tao kaya ang klase, diba? Napakasupot kong lalaki, no? Siguro yung sa part na yan i-add na lang din natin dun sa dahil napupuno na sila, yung emotional capacity nila parang bumababa. So the more na hindi mo sila napapakinggan or the more na hindi nila nalalabas kung ano man yung laman ng isip nila. Umihina yung emotional capacity nila. No? So,
Doon ako lang nila maintindihan. Diba? So kung nalalabas nila yung ano na yun, mas maiisip nila na ay hindi naman to problem. Oo, 'di ba? Parang maliit na ano na lang yun para sa kanila. Kung paano mo rin talaga i-handle. Okay talaga yan kung may homie ka talaga, sabihin mo lang sa kanya. Oo. Kahit wala siyang pake, basta masabi lang ng bibig mo. Kasi nga pag lumabas na sa'yo yan, doon na lalabas na parang, ay, ang gaan lang pala nun. Di ko masabi na maayos eh. Basta may ganun akong point minsan na feeling ko ang bigat sa akin. Pero pag may nakarinig, parang hindi pala problema yan. Okay. Sige, okay na pala. Kaya ko to. Kasi kapag kung sabihin nila, pre, nade-depress ako, hindi problema yan. Wag mo ano. Hindi ang mangyayari dito. Perspective. Ang dating sa kanila nun, tawag na naman ito, problema na nga ako. Diba? Diba? Paano mo lang siya lagi titignan? Problema. Huwag ka papresisuin muna natin na, sige, hanggang sa maintindihan niya. Hindi naman lang lagi ng mababaw. Okay, isihan mo lang. Yun nga yung problema na nga, problemahan mo pa. Yun yung pinaka-basic dun eh. Hindi lalo ka na problema. Mga tatalino eh. Pag di mo siya nasolve, ibig sabihin bobo ka. Yung dito. Yung may bobo. Lagi ko tong naririnig eh. Sa English eh. Parang, pag humiling ka sa Diyos ng maging malakas, sabi yun sa English. Tingin niya, sa English na. English yan Pag humiling ka, kaya na mag-translate. Kapag humiling kayo sa Diyos na, yo. Yan, mabalik tayo. Yan. English. Yan. Sabi sa English. Yan, subtitle. Yung nilagyan ko ng subtitle eh. Yan, pag humiling ka sa Diyos na, bigyan, na palakasin ka. Hindi ka niya naman bibigyan ng di ba? Nung power up na ay nyo agad yung mangyari. Bubugbugin ka niya sa problema. Yung mga ganong, marami kasi yun eh. Parang marami yung sample niya sa ganon eh. Parang, ang pinaka-point lang dito, laging opposite yung binibigay sa'yo ng mundo para makuha mo yung bagay na yun. Para maging malakas ka, parang paano pag sa concept ng gym, paano ka ba lalakas? Paghirapan mo yung sarili mo, diba? Bubuhat ka na mabigat. Ganun din sa buhay mo, mabibigatan ka muna bago ka lumakas. Yun. Sabi sa Facebook yun pa. Ano yung English version? English version, tatranslate na lang sa subtitle. Strong. Yun eh, yung pinaka-basic na Di ba mahaba yan eh. Kung nag-i-scroll ka lagi sa Facebook, may gets mo. Netizen ka. Na hindi bibigay sa'yo kung ano yung hiling mo. Laging siya. Ayun na nga. Ibibigay niya sa'yo opposite. Laging opposite siya. Naakala mo pinaparusahan ka na ng Diyos pero hindi mo alam na ang ganda na yung pala yun. Ginagawa niya. Pag natagos ko pala to, ito na yung hinihiling ko na makukuha ko siya. Tsaka never naman nagkaroon ng direct yun talaga yung binigay sa iyo eh, di ba? Sa atin pa lang, dito pa lang yung nahahawakan pa lang nating bagay. Hindi natin basta-basta nakukuha yun. Bawa yung makadampot ka na ng pera. Hindi mo naman madadampot yung pera kung di ka naglakad at pumunta doon. So meron ka pa rin something na ginawa para nagkapera ka. Yun ang goal, di ba? Meron ka pa rin ginawa. So, kung gusto mong matagusan yung isang bagay, dapat may gagawin ka pa rin, hindi yung wala ba daw? Kailangan mo silusan lahat ng gusto mong mangyari sa buwan. Di na, ang pinaka-ano lang natin, wag nyo masyadong tambayan yan. Bobo. Di ba? Diba sabi nga nung MMA fighter na yung namatayan siya ng kaibigan niya, napanood nyo ba yun? Ako napanood ko yun siya. Diba yung sabi niya, mas okay pa na napakinggan ko yung problema mo kaysa yung umiyak ako sa burol mo or sa ano mo. Nagpamatay yung Oo, di ba? Kaya ang advice ko dun sa kung may nafe-feel mo naman may depression ka or anxiety ka or yun nga kahit kung hindi ka naman diagnose pero nafe-feel mo yung bagay na yun. Mas okay na ilabas mo may pag-usap ka kahit di mo kilalang tao. Hindi, mas okay yun. Mas better. Diba? Stranger, maganda. Iba yung, kung, ayun nga, di ba, parang wala kang tiwala. Makapagkwento ka na nga. May oras ka ba ngayon? Usap nga tayo.
Tapos networking pala, ano? Sino ka po? Hindi, may problema lang ako. Naglatag ka agad, nag-open ka pa. Hi, tabay. Alam mo kasi, ganito talaga. Yun, kasi wala kami. Oo, ayun yung maganda. Kung usapan lang natin dito, di ba? Ayun lang. At least sa labas mo, di ba? Ibig sabihin, nabasa niya, parang, ay, okay yan ah. Try mo yun sa Ome TV. Oo, di ba? Di ba? Basta meron lang, malatag mo siya eh. Kasi, di ba, ang problema nga dito, kaya di ka nakapaglabas, kasi parang husgahan ka ng tao or something, di ka nagtitiwala doon. Kasi kilala mo nga yung tao, kaya di ka na nagtitiwala. Eh, di doon ka sa hindi mo kilala, para random yung tiwala mo. Dating talaga pag, ibang tao yung kausap mo. Oo. Mas ano ka eh. Ito yung nag-joyride ako, may mga nakausap akong si ex ko nun. Nag-share lang silang problema. Oo, di ba? Ang unusual. Tapos pagbaba, ito po ba? Ay, kuya, thank you ah. Ay, wala po yun. Wala naman pa kasi yun. Nagiging therapy pa eh, no? Oo. Therapeutic talaga kasi yung magkwento ng ganong bagay. Bumabiyahe kayo, tapos nag-kwento ka ngayon na. Sabay naririnig lang. Opo, kuya. Oo nga po. Oo nga eh. Oo na lang din eh. Kasi feel ko ganito rin naman yung yung reseta siguro ng mga professionals. Yung kumausap. Oo, kaya ka may psychiatrist talaga. Diba? Hindi sila all the time nagre-reseta ng gamot. Laging usap mo na ganun. Yung gamot na yun, parang pampakalma lang ng... Diba hack na yun, life hack na yun, pagdating sa ganyang problema. Kumausap ka lang. Kung ayaw mong sa kakilala mo, doon ka sa hindi mo kakilala. Kahit yung baliw, yung mga nagbabantay ng yung mga nagpa-parking boy, yung mga ganon. Pwede yun eh. Diba? Grab ka. Tambay. Yan, diba? Yan ang mga masolid ka kwentuhan, no? Mga driver talaga. Binunda yun. Nabangga ako to. Ayoko na. Yun din, mas mabigat pala yung problema niya. At least mas mabigat. Wala pa rin sa akin. Mapabalo pa rin sa akin. Tinanong kayo na gusto mo na ba? Nabangga ako to. Ready na rin pala. Nagantay lang. Nagantay lang ng kasabay. At least dun mo marilis. Hindi po. Kaya ko pa rin naman. Nagdadrama lang ako. Hindi kuya, ikaw na lang pala papakinggan ko. Kinudosin eh, no? Sabay nakatapat ka talaga ng gano'n, no? Eh di wala na tayong problema. Tapos na. Wala na tayong problema eh. Tapos na eh. Wala na pala. Next week na. Nasolve na natin ang mental health issue. Woo! Congrats! Dahil dyan, mag-unwind kami. Yes daw. Yes daw. Okay na siya. Okay na. Tuloy na next week. Kailangan lang pala pag-usapan ng mental. Oo, yun pala. Para yan sa mental health, kailangan natin lumabas. Mag-unwind. Dami namin problema dito sa Antipolo. Dahil naman sa ibang lugar. Ayun. Salamat sa nagtanong. Yun. Napakaseryoso ng mga episode natin ngayon. Yeah. Iba na sila bumanat ngayon. Grabe kayo. Pinapahirapan na tayo. May mga nai-stand na. May mga nai-stand na. Galing. Sabi nyo kasi, pahirapan nyo naman kami. O, yan na. Pinapahirapan na tuloy. More pa. Galing. Galing. Huwag naman math-equation. Huwag naman yun. Tanong mo yun dun sa Google. Yung pinaka nahirapan nga tayong episode sa motor, nag-click eh. Oo, usapang motorcycle upgrades. Ano lang yun eh, yun yung isa sa mga episode na meron nagtanong, pero na namin talagang medyo tinambak namin eh. Kasi, alam mo yun, hindi makasabay sa flow eh. Kasi seryoso. Topic. Hindi rin mapalawak ng ganun-ganun lang. Pero yun yung maraming views sa YouTube. Diba? Panoorin nyo yun para mas maraming, kahit di kayo nagmumotor. Okay yun. Mapapamotor kayo. Ayun na. Yun, support local. Hi, Dables. JM Prince, lahat pwede. YouTube, Facebook, Twitter. Joke lang, wala nang ganun. Wala pa. Spotify, wala pa din. TikTok, Threads, OnlyFans, Alua. Shopee. Pornhub. Next videos. Binayflix. Wala pang 10 eh. Yan. Salamat. Yan. Thank you guys for watching. See you sa next episode. Peace!